Bagong lahat, luma muna. Mukhang natabunan na ni Giannis yung trade rumors tungkol dito kay Harden at kay Damian Lillard. Mula nang sinabi niyang posible siyang umalis ng Bucks para makakuha ng championship sa ibang team. Ang comment niya, hindi siya pipirma sa Bucks kung hindi ulit sila magko-content para sa championship. Pinaliwanag na rin yun ng assistant GM nila. Si Butler kasi, 2 beses niyang ginawa yun kay Giannis sa top 1 ng Bucks sa NBA tapos pinabagsak niya ng 2 beses din at kung saan 2 beses din sila pumasok ng finals. Sa podcast kasi ni Shannon Sharpe at ni Stephen A. Smith, binanata nila si Giannis na 2 kapatid niya andun sa Bucks na may kontrata na may total na $3.4 million na magagamit sana yon para makakuha pa ng isang player. Si Thanasis, merong $2.3 million. Si Alex naman pinapirma ng Bucks ng kontrata tapos binitawan din. Para yon ma-retain ng Bucks ang rights niya bilang player. Nasa $1 million din yon pero so far ang nakita ko sa Spotrac, nasa Exhibit 10 pa itong si Alex. Sa ngayon, ang Bucks meron pang 19 players papasok ng training camp. So mid-preseason pa, doon maglalagay talaga ng actual lineup papasok ng regular season. Si Chris Middleton naman, 32 years old na ngayon, meron siyang 3 taong kontrata. Si Drew Holiday, 33 going 34 na, meron siyang 1-year contract at 1 player option. Eligible na rin siya sa contract extension. Dahil yung sa sinabi din ni Kendrick Perkins na anong gusto ni Giannis, i-trade nila si Drew Holiday na obvious naman na siya ang nagpaiba sa Bucks at kung saan nakakuha din sila ng championship. Kung siya ay ka-teammate ni Giannis ay madidisrespect din siya. Connected din yon sa sinabi ng dalawa kanina na kinuha yung mga kapatid ni Giannis sa reason na para mapasaya siya sa Bucks. May dumagdag pa kasi na nakamonitor talaga sa kanya. Dati Bulls at Knicks, ngayon naman sumama ang New Orleans, Raptors, Nets at Golden State. Kaya yung kay Dame, sinabi ni Pat Riley dati, humanap muna ng ibang mas magandang package dahil alam din ng Miami Heat na iba na rin ang gusto ng mga teams na makuha, si Giannis, at mag-a-align talaga sila ng pera at asset dun. Mas bata rin kasi si Giannis, yun nga lang mas malaki ding kontrata ang posible niyang makuha. Meron pa siyang 3 taon, merong isa doong player option. Sa susunod din na taon, eligible siya sa $300 million mahigit na contract extension sa 5 taon. 30 years old pa lang noon si Giannis. Sa bagong nilabas na report ng ESPN, ang most realistic na team na makakuha kay Giannis, Golden State, para ma-partner kay Steph. Yun nga lang may problema doon. Ang sinabi kasi dahilan ni Giannis, lilipat siya ng team kung hindi ulit magko-content yung Bucks. Ang una kasi doon, kailangan magbigay ng Golden State kung sakali ng asset sa Bucks. Kung idadaan sa trade yun, maapektuhan din ang contract signing ni Klay Thompson. Matuloy man yung kay Klay at kailangan mo ding i-retain yung 3 players nila, si Klay, Steph at itong si Draymond. Mas malaking financial issue ang mangyayari sa Golden State na pwedeng tamaan yon sa bagong collective bargain agreement na hindi rin sila makakakuha ng kailangan nilang player para sa last run. Ikalawa, kung iintay naman ng Golden State si Giannis na matapos siyang kanyang kontrata, 37 years old na nun si Steph. Si Klay at si Draymond naman 35 na, kaya hindi mo agad alam kung ano ang magiging impact nun. Pero sa time na yon, expire na ang kontrata ni Steph at pwede rin siya magpababa. Ang kasama din kasi sa report ng ESPN kung magkano ang magiging kontrata ni Giannis. Yun ang minomonitor. Yung pangatlo, Antetokounmpo Bros package. Kung maaalala nyo dati, yung Bulls, pinapirma si Kostas ng 2-way contract para yon maengganyo si Giannis na pumunta sa kanila. Pero hindi naman nagtagal doon si Kostas. Tulad ng ginawa ng Bucks, posibleng package doon kasama yung 2 kapatid ni Giannis na kailangan ding isay ng team kung saan siya mapupunta kung sakaling magpa-trade talaga siya. Nagsalita na rin naman si Chris Middleton na hindi sila apektado sa sinabi ni Giannis kasama doon yung buong team. Dahil alam naman nilang business lang yun, lalo na kung yung player ay papalapit na sa contract extension. Ayon din mismo kay Middleton, kapag nalaglag talaga sa first round ng isang team, marami mababago next season. Saka aminado silang nagkakaedad na, kasama si Brook Lopez at si Holiday. Sa comment kasi ni Giannis, naging apektado doon yung mga signing at trades talaga sa ibang team dahil siya ang minomonitor.